Eto, ibabasyo na naman ako. Pag nagkasakit ka, ito, na-experience ko ha. Pagpasok mo ng private, may PhilHealth card. May PhilHealth card po ba kayo? Pag private, wala kang PhilHealth. Bago i-admit, may deposit. Galing naman kay Tangol _ B60. Shout out mula sa Fuel Gold Crossing Calamba. Boss, wow! Salamat sa inyo. Salamat sa mga taga-Calamba. Salamat po. Diyan po ako pinanganak sa Calamba City, Laguna, mga boss. Magti tayo mga boss para sa malamig na panahon. Hilig ako mag-tea. Mga boss, magbasa tayo ng comment sa akin. Galing kay @Jello TV 1695. Ang sabi niya dito boss sa Pinas, yayaman ka kung madiskarte ka. Not sure na makiklik. Yun lang. Di lang yun. Dito maraming toxic. Tiis ka muna dyan, boss, para sa pamilya. Makipon-ipon hanggat kaya. Mahirap dito sa Pinas. Kahit anong gawing kayod. Mga korap lang ang pinapayaman namin. Kaming mga negosyante ang nagbabayad ng malaking tax ng mga korap. Sila lang yung nakikinabang. Thank you ulit kay @Jello TV 1695. Maraming salamat po ulit sa inyo. Mag-iingat po kayo dyan ha. Medyo malalim yung inyong nilalaman ng inyong mensahe sa akin. Pero magaganon pa man, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo sa aking YouTube channel, ang JPNoy TV. Galing naman kay @Grenap98. Yan. Sabi niya dito, masaya at masarap lang tumira sa Pinas. Kung marami kang pera, mai-enjoy mo ang buhay. Pero kung wala at mahirap ka, mahirap pa kayong lahat ng pamilya mo. Balungkot pa rin. Kaya kung gusto mong mag-for good sa Pinas, kailangan at importante pa rin talaga may pera ang tao. Thank you po ulit kay @Grena98. Galing naman kay @Ponciano Lopez 5427. Okay lang manirahan dito kung di ka maluho at walang bisyo. Dahil lang dito ang magagandang benepisyo ng gobyerno na para sa mga bata na wala sa Pinas. At tungkol sa health, sa pagkain, na pagkain ng mayaman at mahirap ay makakain mo rin. Totoo yun mga boss. Makakain mo rin dito yun. Yung hindi mo nakakain sa Pinas, nakakain ng mayaman, hindi mo talaga makakain sa Pinas. Sa experience ko wag nyo kayo babas, sa experience ko lang yan. Kasi alam niyo na, mahirap tayo. Okay. Siya na siya. Makakain mo rin. Kaya lang, magtiis ka ng lamig kung winter. Kung summer naman, okay lang. Kaya mas okay lang dito para sa kinabukasan ng mga bata. At pinagpapasalamat namin ito sa Panginoon. Dahil sa totoo lang, di namin kakayanin na magpaaral ang aming mga anak dyan sa Pilipinas. O diba? Thank you po ulit kay
Ponciano Lopez 5427 sa inyo pong magandang mensahe. Ngayon po ibinasa ko na ito at para po ma-share din natin sa ating mga kababayan na mga nanonood sa atin saan mang sulok ng mundo na may Pilipino na nakasubaybay po sa J Pinoy TV. Maraming salamat po sa inyo. Yung content ko po kung ano po yung natural na pamumuhay dito sa Canada. Lalo na po sa katulad ko po namin, ang aming pamilya na pinanganak sa Pilipinas at dumayo dito sa ibang bansa para makipagsapalaran. So yun po yung aking ibinabahagi sa inyo kung ano po yung totoo na realidad ng mga dayuhan dito sa ibang bansa. Alam ko hindi lang dito sa Canada, marami pang ibang vlogger sa iba't ibang bansa na nagsishare ng buhay nila, kung anong meron man doon na nadatna nila, na experience sila, sinishare nila yon. Hindi para ipagyabang. Nasa baba ka, nasa taas ka, ganun talaga ang pag-abroad. Hindi naman porket sinabi na nag-abroad ka, maganda na agad yung buhay mo. At maganda yung trabaho na datatnanan mo. Diba, sinasabi ko nga sa inyo, yung ang pag-abroad ay swertihan. Lalo na sa Middle East. Totoo yan, diba? Ayun, salamat ulit kay Ponciano Lopez 5427. Ayun, galing naman kay Nancy Live Life. New subscribe po from JMZ Vlogs. Gusto ko din gawin yan. Okay. Ito naman. Galing naman kay Tangol underscore B60. Shout out mula sa Fuel Gold Crossing Calamba, boss. Wow! Salamat sa inyo. Salamat sa mga taga-Calamba. Salamat po. Diyan po ako pinanganak sa Calamba City, Laguna, mga boss. Palakpakan naman tayo dyan. So, salamat po ulit kay @tangol B60. Ayan, na-shoutout na kita, sir. Shoutout po sa mga taga Pure Gold Crossing Calamba. Mabuhay po kayo at mag-iingat po kayo palagi. Soon, sana makauwi ako ng Pilipinas, in God's will, makaipon, at mabisita ko kayo dyan. At galing naman kay @PryAngel 8854. Wow, familiar sa akin to, si @PryAngel. Ha. Kapag tumama ka sa Lotto, boss, huwag kang makakalimot ha. Ang lamig dyan, boss. Stay safe po. Wow naman. Sige ba? Di kita malilimutan. Thank you ulit kay @PryAngel 8854. Support natin si PryAngel. Meron din siyang YouTube channel at yun, tong PryAngel. At pinakikita niya dito yung aming lugar sa Calamba City, Laguna. At dito sa sinabi niya na sa totoo lang, hindi namin kakayanin na magpaaral sa Pilipinas ng aming mga anak. Kasi sa atin naman talaga, kahit sabihin natin may public school, ito sa totoo lang to kasi alam ko maraming magbabash sa akin dito Minsan kasi pag public school, limited lang yung gamit. Totoo yun. Tulad ng computer. Pag sa computer, hindi lahat makakagamit. Pero hindi ko sinasabi na malamang ibabash nyo kasi ako dito Na-experience ko lang yun sa school namin. Na limited lang yung computer, so hindi lahat talagang makakagamit. Makakagamit man, pero sa ibang araw na o sa susunod na, kasi maiksi lang yung oras na doon sa isang subject. So, konti lang yung makakagamit. Schedule pa. So, yun yung experience ko Sige, ibas nyo ako. Okay lang. Awayin ninyo ako. Kasi sa public nga ako nag-aral.
Nilalakad nga ako eh. Ang layo ng nilalakad ko. Hindi ako nagreklamo. Sinishare ko lang sa inyo. Kasi nung bata ko, yun yung nakasanay ako. Naglalakad talaga ako. Masarap maglakad pag marami kang kasabay papasok sa school at pauwi ng bahay. Masarap talaga maglakad. Huwag lang umuulan. Talagang pag umulan, uuwi ako ng basang-basa. Pagagalit si nanay. Pero walang choice. Kailangan tanggapin yung galit at magkakasakit ka nga naman. Pag mahirap ka, bawal magkasakit. Lalo na sa atin sa Pinas. Eto ay babasyon na naman ako. Pag nagkasakit ka, eto ang experience ko ha. Pagpasok mo ng private, unang tinatanong sa'yo, PhilHealth card po ba kayo? Pero sa public, nung pumasok kami, wala man tinanong. Pero, limited lang yung gamit nila. Kumbaga, sa private, high-tech na yung mga ginagamit nila, mabilis mabas yung result. Sa public, kulang sila nun. Yun ang totoo mga boss, yun yung experience ko sa amin, sa Calamba, Laguna. Okay lang, i-boss nyo ako, pero totoo yan. Ang mother ko, nung nasa Pilipinas ako, unang sakit ng mother ko, dinala ko yun sa public hospital. Hindi sila kompleto mga boss. Tapos, hindi agad na admit dahil kulang ang space, ganyan. Yung facility nila, naintindihan naman namin. Kaya lang yung sitwasyon ng nanay ko, medyo pag nakita mo ang nanay mong lumuluha na, masakit na yun. Masakit ang nararamdaman niya. Wala kaming ibang paraan kung hindi dalhin siya na sa private. So private, dinala. Kahit na walang pera. Ibig sabihin ba na unahin muna yung buhay, saka na yung pera, kung gawa ng paraan, mangutang, basta importante, buhay, di ba? Lalo na nanay, ganyan, tatay, anak, ganyan. So yun yung experience ko mga boss, kaya sinasabi ko sa inyo to, ito yung experience ko dati sa Pilipinas. Pag private, wala kang PhilHealth, bago i-admit, may deposit. Yung totoo, may deposit, di ba? O mag-comment kayo sa akin kung nagkakamali ako. Siguro dun sa na-experience nyo wala, pero sa na-experience ko meron. So yun ang totoo. Yung sinabi ko sa inyo, na-experience ko yun sa parents ko. Hanggang nandito na ako sa Canada, nagkasakit ulit ang parents ko. Kahit pa paano, nakayanan ko na makabayad dahil nangutang ako sa bangko dito. 'Di ba? Panlamukha ako, pati yung pag-utang ko dito sa Canada, sinabi ko pa sa inyo. Totoo 'yun. Nangutang ako, 2 taon akong binayaran dito. Nagkasakit ang anak ko sa Pilipinas. Ganun pa rin. Utang pa rin ako. Mahalagang buhay mga boss. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. So, kung may pagkakataon na dumating sa ganon at mga mahal mo sa buhay, gawa mo ng paraan kung ikaw ang nakakaluwag. Diba? Naging emotional ulit tayo. Naging emotional no? Pambihira. Pambihirang buhay mga boss.